At napatawag kami tungkol dito sa paniniktik. Mga SP ang nahuli. We have a Chinese national, si Deng Yuanqing. At kasama pa yung dalawang Pilipino na di umano ay driver niya na nahuli sila sa labas ng isang kondo sa Makati nung Friday, no? At nahulihan sila na merong mga equipment, no, mga topographic equipment ginagamit sa mapping and surveillance. At parang nakakakuha sila ng mga info, nakakapasok sila sa mga police and military camps. And why is that so, Colonel? Why does he have access doon sa loob ng mga kampo natin? Ma'am, we'll have to take that into context. Hindi po sila nakapasok sa military camps. Ang kanilang equipment po are high-precision topographic mapping and 3D modeling po. And ito po, kahit nasa labas ka, ma'am, magagawan po niya ng layout po, yung ng 3D map na po, yung makikita nila yung high points, low points, high ground, mga ganyan po, ma'am. Wow. So they don't really need to enter certain facilities, but nagkakaroon po siya ng 3D map based on pag-inikot po nila, ma'am, yung vicinity po. Iikot sila sa labas? Makukuha na nila yung yung topography ng interior ng kampo. Galing ang high-tech. So ako naman, Colonel, nung nakita ko to sa balita, ang unang thought balloon ko po, kasi kayo daw nag-tip sa NBI. Ang AFP ang nag-tip sa NBI, tapos ang NBI, minanmanan sila, tapos yun na nga, nahuli, no? Dito nga sa sasakyan nila sa labas po ng Makati. Ang tanong ko po, Colonel, ano po ang nagbigay sa inyo po? What did he do? Or bakit niyo po napunta siya diyan po sa inyong kamalayan na pasundan sa NBI para mahuli? Ma'am, ito naman po, as we work silently on the sidelines po, mandato po ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas po is to protect the people and secure the state. So kasama po dyan, no, we have been looking at contemporary modern challenges and we have been tweaking po itong ating organization accordingly. So pinapalawig po natin, no, ang ating units to address contemporary modern challenges. So, nag-create po tayo ng Intelligence Command and we also created a Cyber Command. So, ito po yung mga focus natin, areas natin sa ngayon. And as we shifted po from internal security operations to territorial defense. Ang territorial defense, ma'am, hindi po tayo naghihintay, no, ng mananakop galing sa labas, dala ang kanilang mga eroplano at ang kanilang mga barko at ang mga tangke. Hindi po, ma'am, no, we're looking also internally within our country kung ano po yung threats that are lurking. And so as we take a step back po, we look at the bigger picture and try to connect the dots kung ano po yung mga activities that are well connected to each other that is part of a grand plan. No, susundatan ko lang yan, Colonel. What I want to drive at is what led you to follow him? What did he do na bigla siyang naging sa inyo, naging mainit kumbaga na sinundan ninyo? Bakit siya sinundan? Oo, meron ba siyang nagawa? Na monitor ba kayo na may equipment nga niya na binili niya, pumasok? Bakit po siya naging sa AFP po, naging mainit? Ganyan naman po tayo, ma'am, no? Mapanuri po tayo at mapagmanman po tayo kapag may kahina-hinala pong mga activities. At this point, ma'am, we will not divulge operational details that we do. But what is important to note po, that our systems are working and are being effective. Kaya nga po nahuli natin ito, at ibig sabihin po na ito na ang ating intelligence gathering po is very effective in coordination po with other agencies as well. Together, Sunnet 25, Sunnet 25.